Hello again sa ating part 2 ng ating pag-DIY. So, maglalagay tayo ngayon ng jumper para sa ating tugang outlet. So, ayan. So, nailagay ko na ang ating jumper na tugang wire. Gumamit ako ng number 12 PHHN. Magandang klaseng wire, guys. So, ayan, pinipiksa rin natin ng ating cable railway o raceway. So, ayan. Kaya ako tinanggal kasi medyo mahirap siya ilagay dun sa pinakailalim. So, dapat pala inuna ko muna nilagay yung ating jumper. So, ayan. Naikabit na rin natin. So, okay na. Nakafix na lahat. Yung mga double check na ng mga loose wire. And then, higpitan na rin lang. So, ang next natin gagawin is lalagay ko na yung naka-plug mismo papuntang inverter natin. So, ayan, naka-prepare na rin yung mga mga gamit. So, ayon sa picture, sa screen, makikita natin ang ating ginawang para maging outline natin. So, ayan, sundan nyo lang. Ganun lang kadali. May mga instruction naman kung paano gawin yung ating step by step solar setup. So, ayan, pinagapang ko na rin yung wire. Sabihin natin line 1 or line 2. So, ipapasok natin doon sa pinakailalim ng may butas sa ilalim ng ng ating 6-in-1 AC monitor. So, may butas dyan, papasok mo lang dyan, lalabas na sa kabila. So, ayan, sundan lang din natin. Medyo matigas kasi yung wire, kaya mahirap siya hilahilain o padaanin. So, ang magiging labas niyan is kakabit natin dun sa other side ng ating SSR relay. So, ayan, naayos natin yung wire para umabot dun sa ating SSR. Sa pagkabit naman dun sa SSR, gamit tayo ng tinatawag na ring connector para malinis tignan. So, ayan, abot na siya. So, gagamit tayo ng ring connector. And then, so bago maglagay ng ring connector, maglalagay muna tayo ng heatsink kulay black para maganda tignan. So, ayan. Makaiwas sa short circuit. Dagdagan ko pa ng isa para makapal-kapal. So, ayan. Kapal na. So, ang pagkabit naman yan papuntang SSR, kahit magkabaliktad naman, wala namang polarity yan. Okay lang kahit magkabaliktad. Pwede mo lagay sa kabila, sa kanan o sa kaliwa. So, sa akin, ilagay ko sa kaliwa. Dahil medyo mahaba-haba yung wire, ilagay ko sa kaliwa. So,
So, sa kabilang side naman, tinakbo na rin yung other wire papuntang breaker na 6 amp. So, nakikita mo yung kulay blue na outline natin o blue na linya papuntang breaker at saka SSR. Ayan, ilat na rin natin. So, napaka-linis o napakadali para ating masundan ng ating step by step pag-DIY. So, kayo rin, gusto nyo rin mag-DIY, pwede nyo sundan ang ating video o panoorin ng buo. And then, salamat na rin sa pag-click ng subscribe or like ating pag-DIY. So, ayan, ipitan na ng mabuti para maganda yung flow ng ating kuryente. Kailangan maganda yung pagkakaigpit. Hindi naman masyadong maigpit, yung tama lang. Para hindi rin masira yung ating device. So, bali dyan is naayos ko na yung wire para pag maglagay na tayo ng cover ng ating cable raceway, hindi gano'n sa gabal. So, sa nagamit ko naman na wire, DHSN sa AC side, gumamit ako ng 1.5 meters 2.5 meters na kulay black. So, ayan. Ang next naman nating gagawin is maglalagay na tayo ng AC monitor holder. So, bali yung cable raceway na rin yung ginawa kong holder ng ating battery monitor. So, titignan mo sa ating makikita mo kung paano ko siya tinap papunta na breaker direct sa ating battery. So, may jumper din naman yan galing battery. So, bali nilagay ko lang sa 6.3 amp na may breaker kasi medyo madami na akong nilagay dun sa papuntang battery. So, naka-jumper lang din naman yan, connected din sa ating battery. Next naman yung holder ng ating switch ng ating battery monitor with the bar level indicator tapos digital. So, ayan, halos naka-fix na. So, maglalagay na tayo ng ating holder.
ating barrel level indicator. Gayahin nyo lang yung nasa picture, nasa screen, kung paano ko ni kinabit o dinap dun sa ating battery supply. O pwede rin din naman kayong hindi maglagay na ng indicator dahil meron naman tayong battery level sa ating SCC o kaya sa ating LVD. O hindi naman, halos din naman nagkakalayo. Parehas lang din naman yung kakalabasan. So ginawa ko lang din yan kasi sayang din naman nabili natin. Kakabit na rin natin. So ayan, siningit ko lang din yung wire. Tapos make sure lang na hindi masyadong buol-buol yung ating wire. Naglagay ako ng stick glue or naggumamit ako ng glue gun para sa ating sa likod ng ating wire. At kapag mahila-hila, hindi ganong mahugot ang ating wire. Naglagay ako dyan sa pinakailalim ng battery monitor. And then para naman sa ating switch, so hindi ko na ipakita kung paano maglagay ng switch or itap yung wire. Madali na rin lang yan. So basic na rin yun. Pwede kayo mag-search kung paano. So halos madali lang din yan. Kaya hindi ko na rin pinakita sa video. So bali naka-prepare na rin lahat ng mga wire para ilalagay na lang. So itatap na natin yung wire. Papadaanin ko yung wire sa ilalim ng ating battery wire para malinis tingnan. So bali yan yung aking ginawa. Ayun. Sa mga gustong magpagawa din or mag-avail ng ating solar set, hindi nyo pwede kayong mag-leave ng comment dyan or mag-email. Pwede natin pag-usapan saan yung location nyo or kaya natin i-drop or around lang kasi tayo, kaya pwede tayong mag-drop or pwede rin tayong magpa or shipping. So ayan.
So, yan guys, goods na. Battery na lang kulang. So, magte-test na tayo. So, yan, nilagay ko na rin yung battery. So, test na natin. So, naka-prepare na rin yung ating tugang outlet. Ating movable na off-grid solar generator or solar setup. So, yan. Magte-test na tayo kung tama ba ang ating mga wirings. Oh, yan guys. Malinis tignan. Cover na lang ng cable ang kulang. And then, cover din ng ating battery. So, sa last video, makikita natin yung outcome. Yung pinaka finished product ng ating ginawang solar setup. So, ayan. Goods na. So, may butas doon. Lagayan natin ng ating PB wire. So, test na natin kung gumagana. So, first, open natin yung breaker on ating battery. Galing papuntang SCC. So, working. Level ng ating battery is 13.3. Same din sa ating battery monitor. Then, sunod naman is ang ating inverter. Inverter on. Mag-on na rin ang ating LVD. Then, magkakasupply na rin ang ating SSR relay. So, naset ko na yan. 12.5 ang ating cut-off. And then, 13.2 ang ating voltage sa battery return. And then, next natin is open natin ang breaker ng ating inverter plug 6 ampere AC side. And then, on ko na rin ang ating inverter. So, ayan. Meron ng ating AC monitor supply. So, ayan. Salamat. Subscribe naman tayo dyan. And then, palike na rin. So, 226 voltage AC supply. So, ayan. Ang ating pinaka-finished product. Salamat, guys.